Para maging isang great player ay di lang dapat nakabase kung paano mo huhubugin ng iyong skills na maipakita ito sa loob ng court, kundi kasama na rito ang hard work, practice at natural talent. Lahat ng ito ay kailangan para ma-develop ang isang player. Ang mga traits na ito ay di madaling matukoy sa isang player, pero ito ang pinakamahalaga para maging successful sa isang sport. Ngayon ay ating tignan ang top 10 NBA players. Sino kaya sa mga rookies ang gumagawa ngayon ng ingay sa NBA? Ano kaya ang naging pwesto ng ating mga MVP contenders na sina Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic at ang reigning winner Joel Embiid? At ano naman kaya ang rank ni LeBron James sa kanyang 21st season? Sa ating number 10 ay si Anthony Davis ng Los Angeles Lakers. Sa nakalipas na season ay nag-average ito ng 56.3% bilang field goal percentage at 12.5 rebounds per game. Siya ay binigyan ng offer ng Lakers sa halaga ng $186 million for 3 years extension. At sa ngayong bagong season ng NBA ay handa na naman itong magdomina sa bawat game. Sa nakalipas na taon ay rank number 22 ito at umangat ngayon sa number 10 spot. Pagkatapos ng kanyang dalawang injury mula ng 2020 title ay na-miss nito ang 20 straight games, ngunit muli itong nakabalik at tinulungan ang Lakers na makaabot ng playoffs sa nakaraang season. Isang malaking katanungan para kay Anthony Davis ay kung mananatili itong healthy ngayong season, at kung makakapaglaro ito ng 65 games ay maaaring maging eligible ito sa regular season awards at maaari ding mapasali sa usapin ng MVP at Defensive Player of the Year. Maliban dyan ay maaaring makaabot muli sa playoffs ang Lakers. Sa ating number 9 ang 38 years old na si LeBron James ng Los Angeles Lakers. Sa ngayon ay patuloy itong nilalampasan ang limits ng kanyang pagiging prime. Siya na ang pang-anim na player sa league history na makaabot ng 24th season at hindi pa rin naalis sa kanya ang pagiging championship contender. Sa nakaraang taon ay number 6 ito sa rank, pero bahagyang bumaba ang kanyang rank ngayon dahil na rin sa na-miss nitong 27 games sa huling season dahil sa kanyang right foot injury. Sa loob din ng 389 regular season games ay nakapaglaro lang ito ng 278 games mula nang ito ay mapabilang sa Lakers. Siya ay inspirasyon sa marami dahil sa kanyang mga traits ng humility, unselfishness, courageous, understanding, hardworking at maging sa leadership nito. Kung sakali man na manalo pa siya ng pang-5 championship ay panigurado malaki ang magbabago sa best in today's game at maging sa best of all time. Sa ating number 8 ay si Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder. Malaking improvement ng Thunder sa nakaraang season kung saan ay nakapasok sila bilang number 10 seed. Dito ay nakaharap pa nila ang New Orleans Pelicans sa play-in tournament bago sila natalo ng Minnesota Timberwolves. Sa panibagong season ay tinitiyak na mas mag-i-improve pa sila sa kanilang mga games. Sa nakaraang taon ay number 48 ito sa rank at ngayon ay malaki ang pinagbago at improvement. Sa nakaraang season ay nag-average ito ng 31.4 points per game at may 51.0% shooting from the field. Dahil sa mga kasama niya mga batang players ay umabot sila ng play-in tournament. Magandang ipinakita nitong efficiency sa last season dahil sa pagbabago ng kanyang style of play. Nag-reduce ang kanyang 3-point attempts mula sa 5.3 to 2.5 per game. Siya rin ay tumitira ng 34.5% ngayon kumpara sa nakarang taon na 30.0% at pinangunahan niya rin ang liga sa free throws made. Sa ating number 7 ay si Kevin Durant ng Phoenix Suns. Nag-umpisa ang full season nito sa Suns pagkatapos itong matrade mula sa Brooklyn Nets sa mid-season sa nakaraang taon. Siya ay nag-average ng 26.0 points, 6.4 rebounds at 3.5 assists. Sa kabila ng kanyang size ay kilala siyang best shot creator na parang napakadali lang sa kanyang pag-score. Siya ay may excellent agility at body control, isang elite spot-up 3-point shooter. Isa rin siyang active defender na may great wingspan at timing sa pagprotekta ng rim. Kung ito ay magpapakita ng magandang performance sa panibagong season ay maaring umangat siya bilang league's best player. Sa ating number 6 ay si Jason Tatum. Maganda ang last season para kay Jason Tatum, lalo na't nagawa nitong makapasok ng All-Star team sa pang-4 na pagkakataon, pang-2nd straight sa All-NBA team at nanalo ng kanyang unang All-Star Game MVP award. Pero kinapos ang Boston Celtics pagkatapos itong matalo sa loob ng 7 games sa Eastern Conference Finals kontra naman sa Miami Heat. Siya ay rank number 7 sa nakarang taon pero umangat ito sa number 6 spot dahil sa pagiging efficient nito. Siya ay nag-average ng 35% from deep of 9 attempts per game sa nakalipas sa 2 taon. Kung magagawang manalo ng championship ng Boston Celtics ay maaaring makapasok siya sa top 5 players sa susunod na taon. Maliban dyan, kung mag-i-improve ang kanyang efficiency at scoring title ay maaari din siyang manalo ng MVP award ngayong taon. Sa ating number 5 ay si Stephen Curry ng Golden State Warriors. Si Stephen Curry ay isa sa mayroong best of season sa NBA. Sa pangatlong magkakasunod na taon ay siya ang rank number 5. Siya ay nanguna sa NBA in 3-pointers made sa 3rd straight season. Ginawa niya ang lahat para manatiling contender ang kanilang team pero nakaapekto ang ilang struggle sa kanilang team at isa pa dyan ang kanilang team chemistry kaya naman sila kinapos na manalo ng championship title. Siya rin ay nagkaroon ng 2 magkaibang injuries
kaya naman nalimitahan si Steph Curry na makapaglaro lang ng 56 games. Sa nakaraang season ay nag-average si Stephen Curry ng third most points sa kanyang career na 29.1. Yun nga lang ay kinulang ito ng suporta sa loob ng court. Sa ngayon ay makakasama niyang isa sa best point guard sa liga na si Chris Paul, at sa nakalipas na preseason games ay mukhang maganda naman ang resulta ng kanilang mga laro. Sa ating number 4 ay si Luka Doncic ng Dallas Mavericks. Si Luka ay kasali sa first team All-NBA selection sa loob ng nakalipas na 4 na season. Siya ay may remarkable blend ng brilliant basketball mind, strength at skill. Siya ay di may kakailan na isa sa best offensive player in the game, pero sa ngayon ay marami siyang dapat patunayan para sa panibagong season ng NBA. Sa nakaraang season ay mayroon itong best statistical season kung saan ay nagawa niya ang recording career best in scoring na 32.4 points per game, effective field goal percentage na 56%, 8.6 rebounds at 8.0 assists per game. Si Luka ay isang perennial MVP candidate na sa ngayon ay maaaring nasa kanyang best physical condition sa loob ng 4 na taon. Siya ay may kakayahang manalo ng scoring at assist title. Kung magagawa ng Dallas Mavericks na mag-bounce back ngayong season, ay maaari siyang mapabilang sa league's best player. Sa ating top 3 player ay si Joel Embiid ng Philadelphia 76ers. Pagkatapos niyang maging first runner-up sa 2 season, ay nanalo din sa wakas si Joel Embiid ng kanyang first NBA MVP award sa season ng 2022 to 2023 at claim niya ang kanyang second straight scoring title. Pero sa kabila nito ay hindi naging sapat para sa kanilang playoff success dahil natalo ang 76ers sa second round sa loob ng 7 games kontra sa Boston Celtics. Si Joel Embiid ang naging league's dominant scoring force. Siya ay nakagawa ng career best na 54.8% from the field at may career high average at 33.1 point per game. Isa sa katanungan sa kanyang career ngayon ay paano kaya makakaapekto ang James Harden saga sa kanya. Gayunpaman, kasama ang title na MVP, kung magagawang manalo ng championship ni Joel Embiid ay paniguradong mangunguna siya sa susunod na taon sa ating listahan. Sa ating top 2 ay si Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Pagkatapos mag-celebrate ni Jokic sa summer, ay handa na namang bumalik ang reigning finals MVP na gumawa ulit ng historic run para sa isa pang seasons championship. Maraming bagay ang nagagawa si Jokic kung saan ay binago din nito ang history dahil sa kanyang triple-double wizardry. Sa postseason ay nag-average siya ng 30 points, 13.5 rebounds at 9.5 assists. Ang kanyang 10 playoff triple-doubles ay ang most in a single postseason. Pinangunahan ni Jokic ang kanyang team sa points, rebounds at assists sa 6 na straight season na siyang most by any player in history. Ayon nga kay Hall of Fame point guard Isaiah Thomas, si Nikola Jokic ay kinukonsidera niyang best player pagkatapos ng kanyang championship win. Kung magagawang mag-improve ni Jokic sa kanyang depensa at mas magiging aggressive ito sa kanyang 3-point shot, ay paniguradong mas makakakuha pa ito ng maraming awards o kaya naman ang second straight championship. At syempre, maaari itong malagay sa number 1 spot sa NBA rank. Si Giannis Antetokounmpo at Will Chamberlain ngayon ay ang tanging player sa NBA history na nag-average ng 30 points, 10 rebounds at 5 assists at mayroong 50% shooting from the floor. Binuhat nito ang Bucks team sa best record in the NBA sa season ng 2022 to 2023. Ito ang unang pagkakataon para kay Giannis Antetokounmpo na may makasama ring superstar at marami silang magiging adjustment. Ayon nga kay Antetokounmpo ay napag-usapan na ng kanilang team kung paano mas magiging smooth ang transition ni Damian Lillard. Ang pagbawas sa workload ni Giannis ngayong season ay isang preparasyon para mas maging fresh siya sa playoffs. Kahit na maaring mabago ang production ni Giannis dahil sa tulong ni Lillard sa opensa, ay mananatili pa rin siyang one of the league's most dominant forces. Maaring makapagbigay ng mas maraming oportunidad si Lillard kay Antetokounmpo at makabuo sila ng isang nakakamanghang duo na maaring maging rival sa Lakers legendary 1-2 punch ni Kobe Bryant at Shaquille O'Neal. At dyan nagtatapos ang ating video tungkol sa top 10 NBA players ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood.